Amen. Sa mga kapatid, para sa ating morning revival preview, magpapatuloy pa rin tayo sa week na ito na ang title ay The True One, ang totoong isa. So ang totoong isa, siyempre ay ang Diyos. At dito binabanggit sa atin na ang Diyos, ang totoong Diyos, ay si Hesus Kristo. Amen. Sa mga kapatid, ang ating schedule ngayon ay week 36, day 3. Magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. 1 John 5:20. And we know that the Son of God has come and has given us an understanding that we might know Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So, ang anak ng Diyos ay dumating. At yan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Paano ba siya dumating? Siyempre, dumating siya sa pamamagitan ng mga hakbangin na dinaanan niya. At nauna na rito yung kanyang pagkakatawang tao. Paano siya dumating? Sa pamamagitan ng pagkakatawang tao. Bago siya nagkatawang tao, ang Diyos ay Espiritu. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na dumating na siya sa lupa. Ang solidong pagdating ng Panginoon, yung talagang solid na dumating siya, ay nung siya ay nagkatawang tao. At binabanggit dito, ang layunin ng kanyang pagdating ay upang bigyan tayo ng pangunawa, understanding, pangunawa tungkol sa kanya para makilala natin siya ay dumating. Amen. At sinasabi sa atin na ang isang ito, so 2 beses dito binanggit na siya ang totoong isa. At sinasabi sa atin na itong totoong isa ay ang Panginoong Jesus. At sinabi rin na siya ang totoong Diyos. So yun yung maganda rito. Na ang salitang totoo ay tumutukoy sa Diyos. At diretsyong sinabi rito, walang paligoy-ligoy. Siya ang totoong Diyos. Kaya hindi naman kailangan pagtalunan kung ang Panginoong Jesus ay Diyos o hindi. Ito na nga napakalinaw na sinabi. Si Hesus Kristo, ito ang totoong Diyos at buhay na walang hanggan. So sa John 6:13, sinabi naman dito, but when the Spirit of reality comes, He will guide you into all the reality. No, ito ang binanggit dito, ang titulo ng Espiritu ay Spirit of Reality. At sapagkat siya ay Spirit of Reality, sa pagdating niya, gagabayan niya tayo sa mga bagay na reality. At muli, ang reality ay tumutukoy sa Diyos. So magbabasa na ako. The word come in 1 John 5:20 indicates that the Son of God has come through incarnation to bring God to us as grace and reality, that we may have the divine life as revealed in John's Gospel, to partake of God as love and light as unveiled in this epistle. Amen. So ang anak ng Diyos ay dumating sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, at mula dito, dinala niya ang Diyos sa atin. At ang pagkakatawang tao ay ang pagdadala ng Diyos tungo sa tao. At sa pamamagitan nito, dinala rin niya sa atin ang biyaya at katotohanan. Kaya ang bagong tipan ay panahon ng biyaya at katotohanan. Kaya sa simula ng aklat ng Juan, sinasabi sa atin na ang biyaya at katotohanan ay nanggaling sa Panginoong Jesus. So ibig sabihin, bago dumating ang Panginoong Jesus, walang biyaya, walang realidad.
Sa bagong tipan, dumating siya upang dalhin ang biyaya at realidad tungo sa tao. At ito ay nagsimula sa kanyang pagkakatawang tao. Amen. That we may have the divine life. No, ito ang maganda. Sa panahon ng bagong tipan, tayo ay binigyan ng dibinong buhay. Buhay ng Diyos dinala sa atin. Dahil dito, nagkaroon tayo ng kakayahan na makibahagi sa Diyos bilang pag-ibig at liwanag. So, ibig sabihin, ang Diyos bilang pag-ibig at liwanag ay naging bahagi natin. At dahil dyan, ano meron tayo? Pag-ibig. Ano pa? Liwanag. Sa pamamagitan ng pagkasilang ng dibinong buhay, na siyang buhay ng Diyos, tayo ay nakikibahagi ngayon sa biyaya at liwanag. Nasa atin ngayon yan. At yan ay dinala sa atin ng dibinong buhay nung tayo ay naisilang muli. In 5:20, John says that the Son of God has given us an understanding so that we may know Him who is true, or know the true one. This understanding is the faculty of our mind, enlightened and empowered by the Spirit of reality to apprehend the divine reality in our regenerated spirit. Amen. Sa mga kapatid, sa ating natural na buhay, wala tayong kakayahan na makilala ang Diyos at maintindihan ang Diyos. Hindi natin kayang maintindihan at makilala ang Diyos. So wala tayong ganyang kakayahan. Subalit sa pamamagitan ng pagdating niya sa atin, tayo ay nagkaroon ng realidad. Unang-una, maging ang ating kaisipan ay naging isang napabagong kaisipan. So yung napabagong kaisipan, ang ibig sabihin nito, merong liwanag at kapangyarihan ng espiritu ng realidad ang ating kaisipan. Upang ang ating kaisipan, magkaroon siya ng kakayahang makilala ang Panginoon. So yung natural na kaisipan ng tao, hindi niya kayang kilalanin ang Panginoon. At hindi niya kayang maranasan ng Panginoon. Hindi niya maiintindihan ng Panginoon. Nung bago natin natanggap itong buhay na walang hanggan, hindi natin naiintindihan ng Panginoon. Hindi mo kilala ang Diyos. Kaya nga yung nagdaang kapanahunan natin, pagbabalik tanawan nyo, isipin nyo uli, yun yung panahon na sumasamba tayo sa mga Diyos-Diyosan. Alam niyo ba kung bakit sumasamba sa Diyos-Diyosan ng mga tao? Kasi hindi nila kilala ang Diyos. Ang akala nila, yung sinasamba nila, yun yung Diyos. Hindi nila kilala ang Diyos kasi meron silang kaisipan, pero walang kakayahan upang makilala ang Diyos. Kumisan, mga taong mga edukado, ang tataas ng pinag-aralan, doktor, di ba? Engineer, lawyer, PhD, masteral, ang tataas ng mga pinag-aralan, lumuluhod sa Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, ang kanilang kaisipan, hindi kayang kilalanin ang totoong Diyos. At nakilala lang natin ang totoong Diyos nung nadala sa atin ang dibinong buhay. At ito ay sa pamamagitan ng anak ng Diyos na dumating at dumaan sa mga proseso. Dumaan siya sa mga proseso, nagkatawang tao, namatay sa krus, nabuhay na muli, umakyat sa sangkalangitan, bumalik, naging espiritong nagbibigay buhay. At siya ay dumating sa lupa, at sa pamamagitan ng mga hakbangin niya, pero hindi sapat yan. Kailangan dumating din siya tungo sa atin para makilala natin ang Diyos na tunay. So, yan yung proseso. So, ang pagdating ng Diyos o pagdating ng anak ng Diyos ay para sa isang napaka-unique na layunin. Yan ay ang makilala natin ang
totoong Diyos, ang tunay na Diyos. At binanggit dito, ang tunay na Diyos na may buhay na walang hanggan ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Ang linaw ng verse na ito. So maraming tao, hindi pa rin siya nakikilala. Dumaan na siya, na proseso na siya, hindi pa rin siya nakikilala. Kaya nagkaroon ng malalaking debate kasi hindi kilala ng tao ang Diyos. Sila ay nag-i-insist na ito yung sabi ng Biblia, ito yung sabi ng Biblia. Meron nga sinasabi yung Biblia, pero hindi nila kilala ang Panginoon. Ibig sabihin, ang kanilang kaisipan ay nasa kadiliman, kaya hindi nila kilala ang Panginoon. Ang kanilang espiritu ay patay dahil sa pagkatisod, hindi nila kilala ang Panginoon. Subalit, para sa isang naisilang na muli, nagkaroon tayo ng pagkakilala sa tunay na Diyos. Ang ating kaisipan tumanggap ng liwanag. Uy, ang linaw, ang liwanag na ng aking isip ngayon. At nakatanggap tayo ng kapangyarihan mula sa Espiritu ng realidad upang makilala natin siya. Kilala mo na ba ang Panginoon? Siyempre, kilala natin ang Panginoon. Magaling ka ba dahil kaya nakilala mo siya? Hindi tayo magaling. Nakilala lang natin siya nung ang espiritu ng realidad ay dumating sa atin. Binigyan ng liwanag ang ating kaisipan. At ang ating patay na espiritu, binuhay niyang muli. Kaya ang ganda nito. Amen. Amen. Okay. In 1 John 5:20, to know is the ability of the divine life to know the true God in our regenerated spirit, through our renewed mind, enlightened by the spirit of reality. Amen. So may mga ilang bagay na involved dito para makilala natin siya. So sinasabi rito, unang-una, yung kakayahan na makilala itong isang ito na totoo ay sa pamamagitan ng dibinong buhay. So yung dibinong buhay, binigay muna sa atin yan. At pagkatapos, sa pamamagitan ng ating naisilang na muling espiritu, na naisilang nung ang dibinong buhay na ipasok sa ating pantaong espiritu, yung pantaong espiritu natin na dating patay, na isilang na muli. So kasama yon. At pangatlo, sa pamamagitan ng ating napabagong kaisipan. Isang kaisipan na nabigyan ng liwanag ng espiritu ng realidad. At sa pamamagitan nito, nakita natin, nakilala natin, at natamo natin ang tunay na isa, ang totoong isa. Kaya yan yung pinaka nangyari sa atin. The understanding spoken of in 1 John 5:20 involves our mind, our spirit, and the spirit of reality. Kaya tatlo yung mga factor dito para makilala natin siya. So ano-ano siya? Ang ating kaisipan na napabago, ang ating espiritu na naisilang na muli, at ang espiritu na tinatawag na espiritu ng realidad. According to our natural being, our spirit is deadened and our mind is darkened. How can someone with a deadened spirit and a darkened mind know the invisible God? This is impossible. So ito yung sitwasyon natin noon. Dahil tayo ay mga natisod na tao, ang ating kaisipan ay madilim. Madilim. Nasa kadiliman tayo. Hindi natin nakikilala ang Diyos. Hindi natin siya kayang unawain. Wala tayong pagkatanto sa totoong Diyos. Kaya, yun nga, katulad ng sinabi ko, nalihis tayo, mula sa totoong Diyos. Tungo sa mga Diyos-Diyosan, mga peking Diyos, mga hindi totoong Diyos. Nalihis tayo dyan.
Tapos sinasabi niya, yun namang ating pantaong espiritu. Bagamat nandyan pa din siya, hindi naman siya nawala nung natisod ang tao. Kaya lang ang nangyari, namatay siya. Siya ay naging patay na espiritu. Ang ibig sabihin ng patay na espiritu, mga kapatid, nawala yung kanyang function. Nilikha ng Diyos ang espiritu ng tao upang maging isang organ na pwede niyang gamitin para makipag-communicate siya sa Diyos. No? At para mahipo niya ang Diyos sa kanyang espiritu. At para makatanggap siya, no, ng damdamin mula sa Diyos. Magkaroon siya ng salamuha. No? At magkaroon siya ng intuition mula sa Diyos. No? At sa loob ng espiritu ng tao, meron din budhi upang magkaroon siya ng pandama sa mga maling bagay. Kaya lang, nung natisod ang tao, yung espiritu niya namatay. So sinabi yan sa Ephesians, no? Ang ating espiritu ay patay. Ang ibig sabihin, yung kanyang function, hindi na gumagana. Hindi na siya gumagana. Para bang isang cellphone na wala ng power. Wala ng power, patay na. Cellphone pa rin, pero patay na. Wala ng komunikasyon, wala ng pandama, wala na lahat. Kaya isipin ninyo, paano ang isang tao na nasa kadiliman ang kaisipan, patay ang espiritu, paano niya makikilala ang tunay at buhay na Diyos? Paano? Imposible yan. So hindi mangyayari yan. Napaka-imposibleng mangyari. Di ba? Kaya gumawa ang Diyos. Sinugo niya ang kanyang bugtong na anak. Nagkatawang tao. Di ba? Dumaan sa mga proseso. Sa proseso ng pagkapako sa krus. Sa ikatlong araw, nabuhay na muli. At sa kanyang pagkabuhay na muli, nag-ascend siya sa kalangitan at bumalik bilang espiritu na nagbibigay buhay. Kaya sinasabing, sending His Son, hindi lang sa proseso sinend. Sinend din tungo sa atin. At yan ay nung tayo ay nanampalataya. Tanggap natin ang biyaya at katotohanan. Kaya yan, yung kaisipan natin, nagliwanag, ay ito. Di ba? Kaya ngayon, naalala mo yung buhay mo noon, paluhod-luhod ka sa mga kung ano-ano. Ayoko i-elaborate masyado ito kasi online ako. Pero yan naman talaga ang totoo. Yan naman ang totoo. Di ba? Napakadilim ating buhay noon. Ultimo yung mga kasalanan, hindi mo nararamdaman na kasalanan. Wala kang pandama. At wala kang buhay na komunikasyon sa Diyos kasi espiritu patay. Hindi ba? Kaya ngayon, malinaw ka na. Amen. Okay, so, basahin natin to. Amen. The Lord Jesus, the Son of God, has come and has given us an understanding that we might know the genuine and real God. Praise the Lord. Diba? Binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala ang totoo at buhay na Diyos. Nakilala. Amen. Salamat, Panginoon, sa kaawaan mo. Nung araw, nagmamagaling pa tayo. Nagagalit pa tayo. Nung sinabi, ay, sumasamba ka sa Diyos. Anong Diyos? Ikaw talaga. Galit na galit pa tayo noon. Ganyan din yung buhay ko noon. May nagsabi sa akin, kayong mga Katoliko, sumasamba sa mga Diyos. Uminit yung ulo ko, no? Talagang kadiliman yan. Amen. Okay, so, He has come to us by the steps of incarnation, crucifixion, and resurrection. He accomplished redemption for us. And when we repented and believed in Him, we received Him. Now that we have believed in Him and received Him, our sins has been forgiven. Our darkened mind has been enlightened. And our deadened spirit has been enlivened.
Amen. Furthermore, the Spirit of reality, who is the Spirit of revelation, has come into our being. This means that the Spirit of reality has been added to our quickened spirit and has shined into our mind to enlighten it. Now we have an enlightened mind and a quickened spirit with the Spirit of reality who reveals spiritual reality to us. Amen. So yan yung kwento ng hakbangin ng Panginoon kasama ang kanyang gawain ng katubusan sa atin at kasama ang naging resulta ng lahat ng ito. Praise the Lord, di ba? Dumating ang Panginoong Hesus na isinugo ng Ama, di ba? Sa pamamagitan ng mga proseso, sinagawa niya ang katubusan para sa atin. At sa awa naman ng Panginoon, naniwala tayo. Tinanggap natin siya, nanampalataya tayo, at tinanggap natin ang buhay na walang hanggan. At dahil dyan, ang ating espiritu ay nabuhay na muli. Quickened, yung quickened dito, nabigyan buhay. At ang ating espiritu na nabigyan buhay ay nagsanhi upang ang maging ang ating kaisipan ay magkaroon ng liwanag. At sa pamamagitan nito, makilala natin ang tunay na Diyos. Amen. So, pwede mo sabihin, ito yung kwento ko, ito yung karanasan ko, ito yung nangyari sa akin. At ngayon, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, kilalang kilala natin ang Panginoon. Hindi lang natin siya kilala, siya ay nararanasan natin. Amen. At hindi lang yan, sinasabi rito, sa pamamagitan ng spirito ng realidad na buksan sa atin ang mga spiritual na bagay na dati hindi natin alam. Ang espiritu, ang eklesiya, di ba? Ang mga propesiya, ang biyaya ng Panginoon, naintindihan din natin. Na ang biyaya ng Panginoon ay siya rin mismo na nagpapalakas sa atin. Ang daming spiritual na bagay na naging bukas at malinaw natin tinanggap at naintindihan sa panahon na ito. Meron tayong pagkaintindi sa mga spiritual na bagay. Hindi lang mga mabababaw na bagay. Pumapasok tayo sa kalaliman. Ultimo ang damdamin ng Diyos na papasukan mo. Ultimo ang kaisipan ng Diyos na papasukan natin. Kung ano ang kanyang intensyon na papasukan natin. Wow! Diba? So, ganyan kalalim tayo. At ang espiritu natin ay kumukonekta sa Panginoon. Sa kanyang mga plano, sa mga bagay na may kinalaman sa kanyang kaliguran. So, lahat ng ito malinaw sa atin. Amen. As a result, surely we have an understanding and are able to know the true one. Before we were saved, we did not have this understanding. But the Son of God has come to us and has given us this understanding so that we may know God. Amen. In 1 John 17:2 and 3, we see that eternal life has the ability to know God, even as you have given him authority over all flesh, to give eternal life to all whom you have given to him. And this eternal life, that they may know you, the only true God, and him whom you have sent, Jesus Christ. Eternal life is the divine life with a special function to know God. Amen. So, nung nanampalataya tayo sa Panginoon, alam niyo ba kung ano ang pinakamahalaga na tanggap natin? Ang buhay na walang hanggan. Eternal life. Yan ay ang handog ng Diyos sa atin. Pinakamataas na handog ng Diyos sa atin ay ang buhay na walang hanggan. Pag tinanong ka,
Okay, nanampalataya ka sa Panginoon. Ano natamo mo? Ang natamo ko, buhay na walang hanggan. Meron pa bang mas precious kaysa dyan? Ang buhay na walang hanggan lang, ang isang uri ng buhay na hindi lumilipas. Lahat ng buhay ay lumilipas. Ito lang ang buhay na eternal na binigay sa atin ng Diyos. At itong buhay na ito, meron siyang isang abilidad, natatanging abilidad. Yan ay ang makilala ang Diyos. Tandaan niyo mga kapatid, ang Diyos hindi mo makikilala kung wala kang buhay na walang hanggan. Itong buhay na walang hanggan ay naging tool, pinakagamit natin upang makilala ang buhay o ang Diyos na tunay. Wala kang buhay ng Diyos, hindi mo siya makikilala. Okay, pakinggan niyo to. Amen. Amen. Because as believers, we have been born of the divine life. We are able to know God. In order to know a certain living thing, you need to have the life of that thing. For example, a dog cannot know human beings because a dog does not have a human life. It takes human life to know human beings. The principle is the same with knowing God. The Lord has given us eternal life, the divine life, the life of God. The life of God which has been given to us has the ability to know God and the things of God. So, ang ganda nung pagsasalarawan niya. Di ba? Tayong tao, naiintindihan natin ang tao. Pag may nagsasalita, naunawaan mo yung kanyang feeling, kanyang kaisipan. No? Yung kanyang mga dalamhati, nauunawaan natin. Yung kanyang mga kasiyahan. Kasi meron tayong buhay ng tao. Kaya kilala natin ang tao at naiintindihan natin ang tao. Kaya dito sa buong San Sinukob, para makilala mo ang isang buhay na bagay, kailangan meron kang buhay ng bagay na yan. Diba? Kaya yung mga hayop, mapapansin ninyo, kung anong uring buhay sila, nagsasama-sama sila, masaya sila, nagkakaintindihan sila, minsan nag-aaway sila. Kasi meron silang feeling, meron silang damdamin sa isa't isa. So, ganyan din ang Diyos. Para makilala mo ang Diyos, malaman mo ang kanyang damdamin, kaisipan, ang kanyang kaluguran, kailangan meron kang buhay ng Diyos. Kaya binigay niya sa atin ang buhay ng Diyos upang sa pamamagitan ng buhay na ito, makilala natin ang Diyos. So, yun yung function ng buhay na walang hanggan. Amen. So, 1 John 5:20 speaks of knowing the true one. Here, the word know actually means experience, enjoy, and possess. In this universe, only God Himself is the true one. We need God's life in order to experience, enjoy, and possess Him. So, yung know dito, hindi lang pinag-aralan mo, nakilala mo. No? Kung hindi yung know dito, sabi niya, maranasan, matamasa, at matamo. So, yan. Sa pamamagitan ng buhay ng Diyos, siya ay ating naranasan, natamasa, natamo. Kilala mo na ba ang Diyos ngayon? Opo. Paano mo siya nakilala? Kasi meron akong buhay na walang hanggan at nakakapasok ako sa karanasan, pagtatamasa, at natatamo ko siya. So, maganda yung sagot. Amen. So, the epistle reveals clearly that we have received the divine life, for we have been born of Him. Just as a child can know his father because he has a father's life, so we can know God because we have God's life. Because we have the life of God, we are able to experience,
experience God, enjoy God, and possess God. Amen. So, sino ang nakakakilala sa Ama? Yung isinilang ng Ama. Kaya kilala natin ang Ama sapagkat tayo may buhay ng Ama. Ito ay ang buhay na binigay sa atin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Kaya tayo ay mga naisilang muli ng buhay ng Diyos. Kaya dahil dyan, nararanasan natin siya, natatamasa natin siya, at natatamo natin ang Diyos. Amen. Salamat, Panginoon, sa buhay na walang hanggan na binigay mo, dinala mo tungo sa amin. Sa pamamagitan ng buhay na ito, Panginoon, muli kami na ibalik sa iyo at muli ka namin nakita, nakilala ang aming mga kaisipan, nagkaroon ng liwanag, ang aming mga espiritu na buhay na muli upang ikaw, Panginoon, ay patuloy namin maranasan, matamasa, at matamo. Salamat sa iyong pagdating. Salamat sa buhay na walang hanggan. Amen.